Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan na saan man kayo sa mundo. Narito na naman tayo para sa isang kwentong tiyak na kukurot sa inyong mga puso at marahil magbibigay ng bagong lakas sa mga nakararanas ng pagsubok. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito ay nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso at subukang buuin. Pero kahit anong gawin mo, mananatili na ang lamat at masusugatan ka lang kung pipilitin mong hawakan ito ng mahigpit. Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Amihan? Halina't simulan natin. Malamig ang hangin sa Ueno Park, ngunit para kay Amihan, ito ang pinakamainit na pakiramdam na naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, nandito na siya sa Japan. Bit-bit ang isang maliit na maleta at ang regalong relo na ilang buwan niyang pinag-ipunan. Hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Gusto niyang sorpresahin si Kidlat. 3 buwan nang nasa Japan ang asawa niya. Sabi nito, puro trabaho lang daw ang inaatupag nito. Halos hindi na nga sila makapag-video call dahil sa sobrang pagod daw nito sa construction site. Naawa si Amihan. Gusto niyang ipadama sa asawa na kahit malayo ito, nandyan siya para magbigay ng suporta. Anniversary kasi nila bukas. Ang ganda ng paligid. Ang mga puno ng cherry blossoms ay nagsisimula ng mamulaklak, nagbibigay ng kulay pink na tabing sa abalang syudad. Maraming pamilya ang nagpipiknik, mga batang tumatakbo, at mga magkasintahang magkahawak kamay. Huminto si Amihan sa tapat ng isang bench para ayusin ang kanyang scarf. Sa hindi kalayuan, may narinig siyang pamilyar na halakhak. Isang tawa na kilalang kilala niya. Tawa ng lalaking 10 taon na niyang minamahal. Mabilis na lumingon si Amihan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malabay na puno ng sakura, nakita niya si Kidlat. Pero hindi ito nakauniporme ng trabahador gaya ng lagi nitong kinukwento. Nakakoat ito na kulay abo, mukhang mamahalin, at maayos na maayos ang buhok. Akmang tatawagin sana ni Amihan ang pangalan nito nang biglang manigas ang kanyang dila. Hindi nag-iisa si Kidlat, may kasama siyang babae. Isang babaeng balingkinitan, maputi, at nakasuot ng eleganteng damit na bumagay sa ganda ng paligid. Nakakapit ang babae sa braso ni Kidlat ng mahigpit, parang takot na mawala ito. At si Kidlat, nakatingin siya sa babae na may ningning sa mga mata. Isang tingin na matagal nang hindi nakikita ni Amihan. Pero hindi yon ang dumurog sa puso ni Amihan. Hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng mundo niya. Sa paanan nila, may isang batang lalaki. Siguro ay nasa 4 na taong gulang. Tumatakbo ito, paikot kay Kidlat, habang hawak ang isang laruang eroplano. Papa! Papa! Look! Sigaw ng bata sa malinaw na boses. Nakita ni Amihan kung paano lumuhod si Kidlat, binuhat ang bata, at hinalikan ito sa pisngi ng buong pagmamahal. Ang galing naman ng anak ko! Rinig niyang sabi ni Kidlat. Bumagsak ang mundo ni Amihan. Ang ingay ng parke ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang dibdib. Parang may kung anong humihila sa kanya pababa, palubog sa lupa. Anak? Papa? Napahawak si Amihan sa kanyang bibig para pigilan ang pag-impit ng iyak. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo palapit, gusto niyang hilahin ang buhok ng babae, gusto niyang sampalin si Kidlat hanggang sa magising ito. Gusto niyang isumbat ang lahat ng sakripisyo niya. Ang pagtitipid niya sa Pilipinas, ang pag-aalaga niya sa nanay nitong may sakit noon, ang bawat gabing naghihintay siya sa tawag nito. Habang pinapanood niya sila, parang isang pelikula ng ibang tao ang nakikita niya. Masaya sila, buo sila, mukha silang perpektong pamilya. At si Amihan? Siya ang estranghero sa sarili niyang asawa. Siya ang labis. Siya ang hindi kailangan. Lalapitan na sana niya ang mga ito.
Hindi na niya kaya. Sasabog na ang dibdib niya. Isang hakbang, dalawang hakbang. Handa na siyang gumawa ng eksena. Handa na siyang ipahiya si Kidlat sa harap ng maraming tao. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang notification. Napahinto si Amihan. Kusa niyang tiningnan ng screen, umaasa na baka panaginip lang ang lahat. Isang email mula sa bangko nila sa Pilipinas. Transaction alert. Withdrawal of 500,000 piso from joint savings account. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. 500,000. Iyon na lang ang natitirang pera para sa operasyon ng nanay niya sa susunod na buwan. Iyon ang perang pinagkatiwala niya sa joint account nila ni Kidlat dahil akala niya ay para iyon sa kinabukasan nila. Tumingin ulit siya sa malayo. Nakita niyang may inaabot si Kidlat sa babae. Isang maliit na kahon ng alahas. Tumawa ang babae, niyakap si Kidlat at hinalikan ito sa labi. Naintindihan na ni Amihan ang lahat. Ang hirap sa trabaho, ang kawalan ng tawag, ang pagkawala ng pera. Hindi lang puso niya ang ninakawan ni Kidlat, pati ang buhay ng nanay niya, pati ang kinabukasan niya, ay unti-unting nilulustay ng lalaking ito para sa ibang pamilya. Kung susugod siya ngayon, magkakagulo. Iuuwi siya ng pulisya. Baka makulong pa siya sa Japan. At higit sa lahat, baka maitago ni Kidlat ang natitira pa nilang ari-arian bago pa man makauwi si Amihan. Huminga ng malalim si Amihan. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo, napalitan ng isang malamig na apoy. Dahan-dahan, humakbang siya paatras, palayo sa liwanag, palayo sa masayang pamilyang hindi naman kanya. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno. Yakap-yakap ang sarili habang pinapanood silang maglakad palayo. Si Kidlat, ang kabit nito, at ang anak nila. Hindi ngayon Kidlat, hindi dito. Pinunasan ni Amihan ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero may bagong emosyon na umusbong sa kanyang dibdib. Galit. At ang galit na ito, ang magiging sandata niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, itinutok ang kamera sa papalayong pamilya at tahimik na kumuha ng litrato. Click. Ito ang simula ng katapusan mo, Kidlat. Pagkalapag ng eroplano sa Naya, huminga ng malalim si Kidlat. Sa wakas, nasa Pilipinas na siya. Pero hindi ito ang uwi ng isang sabik na asawa. Ito ang uwi ng isang aktor na handa ng sumalang sa kanyang entablado. Inayos niya ang kanyang sarili sa salamin ng airport bathroom. Ginulo niya ng konti ang kanyang buhok para magmukhang haggard. Pinalitan niya ang suot niyang mamahaling jacket ng isang luma at kupas na t-shirt. Kailangang magmukha siyang kawawa. Kailangang maniwala si Amihan na nagpakahirap siya sa Japan para sa kinabukasan nila. Showtime! Bulong niya sa sarili, sabay ngisi. Pagdating sa harap ng gate ng Casa Payapa, agad siyang nag-emote. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita niya agad si Amihan na nakatayo sa sala. Hindi ito tumakbo para yakapin siya gaya ng dati. Nakatayo lang ito, suot ang pambahay, at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Mahal! Sigaw ni Kidlat, sabay bitaw sa kanyang bag na parang ang bigat-bigat nito. Diyos ko, namiss kita. Grabe ang traffic, parang mamamatay na ako sa pagod. Lumapit siya para halikan si Amihan, pero napansin niyang bahagyang umiwas ang asawa, kaya sa pisngi lang siya dumampi. Ang lamig ng balat ni Amihan. Pagod ka ba? Tanong ni Amihan. Ang boses nito ay kalmado, walang halong kilig o awa. Parang simpleng usisa lang sa isang hindi niya gaanong kakilala. Grabe ka naman, Ami. Sabi ni Kidlat na tila pagod na pagod. Saka umupo sa sofa at marahang minasa ang batok. Alam mo naman doon sa Japan, halos walang pahinga. Kung saan-saan ang trabaho, lipat dito, lipat doon. Minsan nga halos nakakalimutan ko nang kumain para lang may maipadala sa'yo at kay nanay. Tahimik siyang minasdan ni Amihan. Sa isip ni Kidlat, halos mapangiti siya. Muli na naman. Madali pa ring paniwalain, bulong niya sa sarili.
Oo nga pala. Dagdag niya habang kinukuha ang laman ng bag. May munting pasalubong ako para sa'yo. Pasensya na ha. Yan lang talaga ang kinaya. Ang mahal kasi ng mga bilihin doon. Iniabot niya ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay ilang piraso ng murang tsokolate at isang keychain na may simpleng nakasulat, I love Japan. Tinanggap iyon ni Amihan at tahimik na pinagmasdan ang keychain. Kung alam lang ni Kidlat na nakita niya kahapon sa parke ang kumikislap na alahas na suot ni Dahilya. Marahil ngayon pa lang ay nanginginig na siya sa kaba. Pero ngumiti lang si Amihan, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Kidlat. Ang generous mo naman. Hindi nakuha ni Kidlat ang sarkasmo sa boses ng asawa. Siyempre naman, para sa'yo, mahal. Teka, maliligo muna ako. Nanlalagkit na ako sa pawis. Tumayo si Kidlat at dalidaling umakyat sa taas. Kampante na hawak niya sa leeg ang sitwasyon. Naiwan si Amihan sa sala. Nang marinig ni Amihan ang pagasargas ng tubig mula sa shower sa itaas, nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang kaninang maamong mukha ay napalitan ng puot. Inilapag niya ang mumurahing tsokolate sa mesa na parang basura. Dahan-dahan, lumapit siya sa bag na iniwan ni Kidlat sa sofa. Ang bag na mabigat daw dahil sa mga gamit sa trabaho. Binuksan niya ito. Walang mga damit pang trabaho. Puro mga designer clothes na tinago sa ilalim ng mga lumang damit. Naamoy niya ang pamilyar na pabango. Hindi pabango ni Kidlat, kundi pabango ng isang babae. Matapang, amoy rosas. Kinalkal pa niya ang loob. Sa isang secret pocket sa likod ng bag, may nakapa siyang isang makapal na sobre. Kulay brown. Kinabahan si Amihan. Lumingon muna siya sa hagdan para siguraduhing hindi pa bumababa si Kidlat. Mabilis niyang binuksan ang sobre. Bumagsak ang balikat niya sa kanyang nakita. Isang kasulatan, Deed of Mortgage, nakasanla ang lupa sa probinsya. Ang lupang ipinamana ng tatay niya sa kanyang ina. Ang kaisa-isang lupang inaasahan ni Nanay Ginhawa para sa kanyang pagtanda. Nakapirma sa ibaba ang pangalan ni Kidlat Di Mayuga at may peke ring pirma sa ibabaw ng pangalan ni Amihan. Pumirma si Kidlat para sa kanya. Ibinenta nito ang lupa ng nanay niya habang nasa Japan at pinalabas na pumayag siya. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan. Gusto niyang punitin ang papel. Gusto niyang akyatin si Kidlat sa banyo at isubsob ang mukha nito sa inidoro. Pero narinig niyang huminto ang tubig sa shower. Pababa na si Kidlat. Mabilis pa sa 4:00. Ibinalik ni Amihan ang dokumento sa sobre at isiniksik ito pabalik sa secret pocket. Inayos niya ang bag para magmukhang hindi nagalaw. Umupo siya pabalik sa sofa, kinuha ang mumurahing tsokolate at binuksan ito. Pagbaba ni Kidlat, nakita niyang kumakain ng tsokolate ang asawa niya. Masarap ba, mahal? Tanong ni Kidlat habang nagpupunas ng buhok. Lumingon si Amihan at ngumiti ng matamis, isang ngiting puno ng panganib. Oo, Kidlat, sagot ni Amihan habang dinudurog ang tsokolate sa loob ng kanyang bibig. Sobrang sarap, lasang panloloko. Ha? Anong sabi mo? Tanong ni Kidlat, medyo nabingi. Sabi ko, lasang galing sa puso mo. Pagtatama ni Amihan. Ngumisi si Kidlat. Wala siyang kaalam-alam na ang lupang isinanla niya ang magiging hukay na paglilibingan niya. Maagang umalis ng bahay si Amihan. Ang paalam niya kay Kidlat ay mamalengke lang siya para sa paborito nitong sinigang. Pero ang totoo, sa bangko ang tuloy niya. Mabigat ang bawat hakbang niya papasok sa branch ng bangko kung saan nakadeposito ang lahat ng ipon nila. Ang aircon sa loob ay malamig, pero mas malamig ang pawis na tumutulo sa likod ni Amihan. Sa harap ng bank manager, nalaman ni Amihan ang buong katotohanan. I'm sorry, Mrs. Di Mayuga, sabi ng manager habang ipinapakita ang screen ng computer. Pero cleared po lahat ng transactions. May hawak na Special Power of Attorney, SPA, ang husband nyo. Siya mismo ang nag-withdraw ng 2 milyong piso noong nakaraang buwan.
at nag-transfer ng natitirang pondo sa isang account under the name of Dahilia Montesillo. Napapikit si amihan. Dahilia, ang pangalan ng babae sa parke. Hindi lang pala ito simpleng pambababae, ito ay pagnanakaw. Harap-harapang pagnanakaw. Ang perong yon ay dugo at pawis niya. Ang perong yon ay para sa retirement ng nanay niya. Wala na po bang natira? Tanong ni amihan. Halos pabulong. Umiling ang manager. Zero balance po, ma'am. Pati ang joint account niyo para sa tuition sana ng magiging anak niyo. Simot din. Paglabas ng bangko, parang lumulutang si amihan. Gusto niyang sumigaw, magwala, basagin ang salamin ng bangko. Pero naalala niya ang mukha ng nanay niya. Kailangan niyang maging matatag. Dumiretso siya sa opisina ng kaibigan niyang abogado, si Attorney Diwa. Tahimik lang na nakinig si Diwa habang inilalatag ni amihan ang mga ebidensya. Ang litrato sa Japan, ang deed of mortgage na nakita niya sa bag, at ngayon, ang bank statement. Pwede ko siyang ipakulong ngayon din, Diwa. Nanginginig na sabi ni amihan. Pwede ko siyang sugurin pag uwi ko. Umiling si Diwa. Hinawakan nito ang kamay ni amihan. Ami, makinig ka. Kung susugurin mo siya ngayon, ano ang makukuha mo? Eskandalo? Oo, pero ang pera. Wala na yon. Naitago na nila yon. Tumingin si amihan sa kaibigan, naghahanap ng sagot. Ang kailangan mo ay hindi ingay. Paliwanag ni Diwa, ang boses ay matalim at seryoso. Ang kailangan mo ay oras. Hayaan mo siyang isipin na tanga ka pa rin. Hayaan mo siyang maging kampante. Kapag nakuha na natin ang lahat ng ebidensya kung saan niya dinala ang pera, doon tayo atake. Wawasakin natin siya nang hindi ka madudumihan ang mga kamay mo. Huminga ng malalim si amihan. Tama si Diwa. Ang galit ay nakakabulag, pero ang plano ay nakakapanalo. Pag-uwi niya sa Casa Payapa, naabutan niya si Kidlat na nag-iimpake muli. Kumabog ang dibdib ni amihan. Aalis ka na naman? Tanong niya. Pinipilit na gawing malambing ang boses. Lumingon si Kidlat, mukhang stress na stress. Oo, mahal. Tumawag ang boss ko sa Osaka. May emergency daw sa site. Kung hindi ako babalik bukas na bukas din, baka matanggal ako sa trabaho. Alam ni amihan na nagsisinungaling ito. Nakita niya sa Facebook ng kabit. Birthday bukas ng batang si Alon. Iyon ang emergency. Ang party ng anak nito sa labas. Pero imbes na magalit, lumapit si amihan kay Kidlat. Inayos niya ang kwelyo ng polo nito. Tinitigan niya ito sa mata. Ang mga matang dati nagpapakilig sa kanya, ngayon ay wala nang nakikita, kundi kasinungalingan. Ganoon ba? Sabi ni amihan, ang boses ay parang isang mapagmahal na asawa. Sige Kidlat, bumalik ka na doon. Kawawa naman ang kumpanya kung wala ka. Napangiti si Kidlat, halatang nakahinga ng maluwag, niyakap niya si amihan. Salamat sa pangunawa, mahal. Hayaan mo, pagbalik ko, babawi ako. Dodoblehin ko ang kayod para mabawi natin ang mga gastos. Alam ko, bulong ni amihan habang nakayakap, pero ang mga mata niya ay nakatingin sa kawalan, malamig at walang buhay. Alam kong gagawin mo ang lahat para sa sarili mo. Kinabukasan, hinatid ni amihan si Kidlat sa airport. Ingat ka, sabi ni amihan habang kumakaway. Pagtalikod ni Kidlat, nakita ni amihan ang pagmamadali sa lakad nito. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bik na itong makita ang kabit niya. Nang mawala na si Kidlat sa paningin niya, ibinaba ni amihan ang kanyang kamay. Nawala ang maamang mukha. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Diwa. Diwa, sabi ni amihan. Ang boses ay matatag na parang bato. Nakaalis na siya. Umpisahan na natin. Gusto kong malaman kung saan niya tinatago ang titulo ng lupa ni nanay. At Diwa, siguraduhin nating pagbalik niya dito, wala na siyang uuwian. Tumalikod si amihan at naglakad palabas ng airport. Hindi na siya ang asawang naghihintay.
siya na ang bagyong paparating. Sa isang mamahaling hotel sa Ginza, nakaupo si Dahlia sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili habang isinusuot ang isang pares ng hikaw na brilyante. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, kasing kinang ng tagumpay na nararamdaman niya. Bagay na bagay, bulong niya sa sarili, sabay ngiti. Kinuha niya ang resibo sa ibabaw ng mesa. Halos 100,000 yen ang halaga ng hikaw na yon. At ang pambayad? Galing sa joint account ng asawa niya. O mas tamang sabihin, asawa ng iba na ngayon ay alagang-alaga niya. Marami ang nagsasabing mahirap maging kabit. Laging tago, laging takot, laging pangalawa. Pero para kay Dahlia, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa diskarte. Si Kidlat ay hindi niya true love. Si Kidlat ay ang kanyang retirement plan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Kidlat. Mukhang pagod na pagod galing sa flight, pero pagkakita kay Dahlia ay agad itong lumiwanag ang muka. "Babe," bati ni Kidlat, sabay lapag ng maleta. Buti na lang nakabalik agad ako. Nakakasakal sa Pilipinas. Ang boring ng asawa ko. Walang kaklas-klas. Tumayo si Dahlia at sinalubong si Kidlat ng isang mahigpit na yakap at halik. Alam niya kung paano paikutin ng lalaking ito. Alam niya kung ano ang gustong marinig ng ego nito. Hayaan mo na yon. Malaming na bulong ni Dahlia habang inaalis ang coat ni Kidlat. Ang mahalaga, nandito ka na. Kasama namin ni Alon. Kami ang tunay mong pamilya, di ba? Oo naman, sagot ni Kidlat. Parang asong ulol na sunod-sunuran. Lahat ng meron ako, para sa inyo ni Alon. Hayaan mo, konting panahon na lang, maililipat ko na ang lahat ng assets ko dito sa Japan. Tapos iiwan ko na si Amihan nang walang-wala. Napangisi si Dahlia habang nakatalikod si Kidlat. Yan ang gusto ko marinig, isip niya. Ilipat mo lahat sa akin. At kapag said ka na, ikaw naman ang iiiwan ko. Nang makatulog si Kidlat dahil sa pagod, kinuha ni Dahlia ang kanyang cellphone. Hindi siya mapakali. Gusto niyang asarin ang legal wife. Gusto niyang ipamukha dito na talo na ito. Hinanap niya ang Facebook profile ni Amihan. Amihan Manansala di Mayuga. Puro post lang ng mga halaman, pagkain, at Bible verses. Ang baduy! Ismid ni Dahlia. Paano ba natagalan ni Kidlat ang babaeng to? Gumawa si Dahlia ng isang dummy account. Walang pangalan, walang picture. Nag-upload siya ng isang litrato sa chat. Litrato ng kamay nilang dalawa ni Kidlat na magkahawak habang natutulog ang lalaki. At kita sa background ang view ng Tokyo Tower. Nag-type siya ng mensahe. Maiksi pero matalim. Ang himbing ng tulog ng asawa mo. Pagod na pagod kasi kakapasaya sa amin ng anak niya. Salamat sa pera ha. Ang sarap gastusin. Sent. Hinintay ni Dahlia ang reply. Inaasahan niyang magwawala si Amihan. Inaasahan niyang mumurahin siya nito, magmamakaawa, o mag-iiyak. Inaasahan niyang masisira ang gabi ng asawa. Ting! Tumunog agad ang cellphone ni Dahlia. Napangisi siya. Ang bilis. Galit na galit siguro to. Binuksan niya ang mensahe ni Amihan. Pero sa halip na mahabang nobela ng sumbat, isang maikling pangungusap lang ang bumungad sa kanya. Salamat sa update. Huwag kang mag-alala. Sa'yo na ang mga tira-tira ko. Pero ingatan mo ang retirement plan mo. Baka kasi expire na yan bago mo pa mapakinabangan. Nawala ang nangiti ni Dahlia. Kumunot ang noo niya. Tira-tira? Expire? Bakit hindi ito galit? Bakit parang tinatawanan lang siya nito? Biglang nakaramdam ng inis si Dahlia. Inihagis niya ang cellphone sa kama. Nagmamaputol lang yan. Bulong niya para pakalmahin ang sarili. Kunwari matapang. Pero mamaya, iiyak din yan. Tiningnan niya si Kidlat na humihilik sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba. Parang may mali.
Parang ang babaeng inaakala niyang kuting ay isa palang natutulog na tigre. Amoy pansit at biko ang buong bahay. Ito ang mga paborito ni Nanay Ginhawa. Birthday niya ngayon. Ang ika-65 niyang kaarawan. Dapat ay masaya. Dapat ay puno ng tawanan. Pero sa hapagkainan, tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. Nakaupo si Amihan sa tabi ng kanyang ina. Pinagsandok niya ito ng pansit. Pinipilit ng ngumiti kahit ang bigat-bigat ng dibdib niya. Anak, basag ni Nanay Ginhawa sa katahimikan. Ang boses nito ay mahina pero puno ng obserbasyon. Bakit wala ang asawa mo? Birthday ko? Pero wala man lang tawag. Kahit text? Natigilan si Amihan. Ibinalaba niya ang sandok. Alam niyang hindi niya pwedeng lokohin ang sarili niyang ina. Kilala siya nito, higit pa sa pagkakakilala niya sa sarili. Nasa Japan po siya, Nay. Busy. Sagot ni Amihan, pero hindi siya makatingin ng diretso. Hinawakan ni Nanay Ginhawa ang kamay ni Amihan. Ang palad ng ina ay magaspang, tanda ng ilang taong pagtatrabaho sa bukid para mapag-aral siya noon. Amihan! Seryosong tawag ng ina. Huwag mo akong gawing tanga. Ilang buwan na kitang napapansin. Namamayat ka, ang lalim ng iniisip mo. At ngayon, nanginginig ang kamay mo. Huminga ng malalim si Nanay. May babae ba siya? Doon na bumigay ang damdamin ni Amihan. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Tumango siya. Napapikit si Nanay Ginhawa. Isang patak ng luha ang tumakas sa mga mata ng matanda. Pero nanatili itong kalmado. Nay, sorry. Hagulgol ni Amihan. Lumuhod siya at niyakap ang baywang ng ina. Sorry kasi naniwala ako sa kanya. Sorry kasi hinayaan kong gaguhin niya tayo. Hinimas ni Nanay ang buhok ng anak. Shh! Tahan na. Hindi mo kasalanan na manloloko siya. Umangat ng tingin si Amihan. Kailangan niyang sabihin ang pinakamasakit na parte. Ang katotohanang mas dudurog sa puso ng ina kaysa sa pagloloko ni Kidlat. Nay, nanginginig ang boses ni Amihan. Hindi lang po babae. Yung lupa niyo po sa probinsya. Natigilan si Nanay Ginhawa. Anong meron sa lupa ng tatay mo? Isinanla niya, Nay. Pag-amin ni Amihan. Peke ang pirma ko. Nung nasa Japan siya, ibinenta niya ang karapatan natin sa lupa para austusin sa babae niya at sa anak nila. Natahimik ang buong paligid. Akala ni Amihan ay aatakehin sa puso ang ina. Humanda na siyang tumawag ng ambulansya. Pero dahan-dahang tumayo si Nanay Ginhawa. Ang lungkot sa mukha nito ay napalitan ng isang madilim na galit. Ang galit ng isang inang ninakawan ng pamana. Ang lupa ng tatay mo? Bulong ni Nanay, nanginginig sa galit. Ang lupang binungkal namin ng dugo at pawis? Tumingin si Nanay kay Amihan. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Amihan, tumayo ka dyan. Utos ng ina. Tumayo si Amihan. Pinupunasan ng luha. Hinawakan ni Nanay Ginhawa ang magkabilang pisngi ng anak. Makinig ka sa akin. Uubusin ko ang luha mo ngayon. Iiyak mo na lahat ngayong gabi. Pero bukas, hindi na tayo iiyak. Nay, bukas, maniningil tayo. Matigas na sabi ni Nanay Ginhawa. Kunin mo ang lahat. Ang bahay, ang sasakyan. Ang bawat sentimong ninakaw niya. Ibalik mo ang lupa ng tatay mo. Huwag kang titigil hanggat hindi siya lumuluhod sa harap natin at nagmamakaawa. Napalitan ng tapang ang puso ni Amihan. Naramdaman niya ang suporta ng ina. Hindi siya nag-iisa. Biglang tumunog ang iPad sa mesa. Video call. Hubby. Nagkatinginan ang mag-ina. Sagutin mo. Utos ni Nanay Ginhawa. Ipakita mo sa kanya na masaya tayo. Huwag mong ipapahalata na alam na natin. Pinunasan ni Amihan ang mukha. Huminga ng malalim at pinindot ang answer.
Lumabas sa screen ang mukha ni Kidlat. Nakangiti, pero halatang pilit. Nasa loob ito ng isang kwarto sa hotel. Happy birthday, nanay! Bati ni Kidlat ng malakas. Sorry po, hindi ako nakauwi. Sobrang busy sa site eh. Hayaan niyo pag uwi ko, babawi ako ng regalo. Lumapit si nanay sa camera. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng lihim na pagkamuhi. Salamat anak. Ingat ka dyan. Balita ko, magastos ang buhay sa Japan. Medyo natigilan si Kidlat sa tono ni nanay, pero tumawa lang ito. Opo. Mahal ang bilihin. Biglang may narinig silang ingay sa background. Isang bata. Papa! Papa! I want cake! Sigaw ng bata sa wikang Ingles. Nanlaki ang mata ni Kidlat. Mabilis niyang tinakpan ng mic ng cellphone at lumingon sa likod, halatang natataranta. Ilang segundo ring nawala ang boses nila. Nakita ni na Amihan at Nanay Ginhawa ang paggalaw ng balikat ni Kidlat, parang may sinisaway na tao sa gilid. Nang humarap muli si Kidlat sa kamera, pula ang muka at pilit ang tawa. Pasensya na Nanay Amihan, sabi ni Kidlat, hinihingal pa ng konti. Yung anak ng Japanese boss ko, dito iniwan sa akin saglit. Makulit na bata. Nagpapabili ng cake. Tinitigan ni Amihan ang asawa sa screen. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ang batang narinig niya sa parke ay nagsasalita ng English, hindi Japanese. Ganun ba? Malamig na sagot ni Nanay Ginhawa. Ang galing naman ng batang yan. Marunong mag-English. Akala ko ba nasa construction site ka? Bakit may bata? Napalunok si Kidlat. Nakita ni Amihan ang butil ng pawis sa noo ng asawa. Ano po? Dinala ni boss dito sa site visit. O sige na. Nay Ami, kailangan ko na ibaba to. Baka magalit si boss. Happy birthday ulit. Akmang papatayin na ni Kidlat ang tawag. Nang biglang may humaplos na kamay sa balikat niya. Isang maputing kamay na may suot na diamond bracelet. Mabilis na iniwas ni Kidlat ang kamera, pero huli na. Nakita na ni na Amihan at nanay ang ebidensya. Namatay ang screen. Call ended. Bumagsak ang katahimikan sa hapagkainan. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang iPad. Tumingin siya sa kanyang ina. Walang umiyak sa kanila. Tapos na ang iyakan. Kinuha ni Nanay Ginhawa ang baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Pagbaba niya ng baso, tumingin siya ng diretso sa mata ng anak. Amihan, utos ni nanay, ang boses ay parang bakal. Ihanda mo na ang mga papeles. Pag-uwi ng hayop na yan, siguraduhin mong wala siyang matatakbuhan. Tumango si Amihan. Sa gabing iyon, sa harap ng hindi nagalaw na pansit at biko, namatay ang pagmamahal ni Amihan para sa asawa at ipinanganak ang kanyang paghihiganti. Isang linggo ang lumipas. Umuwi si Kidlat sa Pilipinas. Ang rason niya, kailangan daw niyang asikasuhin ang renewal ng visa pero ang totoo, naubusan na sila ng cash ni Dahilya at kailangan niyang kumbinsihin si Amihan na maglabas pa ng pera mula sa natitirang assets ng pamilya. Pagpasok ni Kidlat sa bahay, nagulat siya. Ang buong akala niya ay sasalubungin siya ng sumbat o hinla. Pero ang naabutan niya ay isang napakalinis na bahay, amoy bagong luto ang kusina, at si Amihan na nakasuot ng magandang bestida, nakangiti habang naghahanda ng kape. Mahal, buti nakauwi ka, bati ni Amihan. Nilapitan niya si Kidlat at kinuha ang bag nito. Mukhang stress na stress ka sa trabaho ah. Medyo nailang si Kidlat. Oo, Ami. Sobrang stress. Alam mo naman, kailangan kumayod. Umupo siya sa sofa. Iniisip kung paano sisingit ng usapan tungkol sa pera. Inilapag ni Amihan ang kape sa harap niya. Kaya nga naisip ko, Kidlat, kailangan nating protektahan ang mga naipundar natin. Lalo na ngayon, ang daming balita tungkol sa mga negosyanteng hinahabol ng gobyerno dahil sa tax. Napataas ang kilay ni Kidlat. Tax? Anong pinagsasabi mo? Umupo si Amihan sa tabi niya. May hawak na folder. Ang kilos niya ay maamo.
parang humihingi ng tulong. Kinausap ko kasi si Attorney Diwa. Sabi niya, dahil nasa abroad ka at malaki ang kinikita mo daw, baka habulin tayo ng malaking tax sa bahay na to at sa mga sasakyan. Baka, baka mawala sa atin ang lahat. Nanlaki ang mata ni Kidlat. Takot siya sa gobyerno. Takot siyang mawalan ng pera. Ano? Pwede ba yon? Oo daw. Pagsisinungaling ni Amihan nang hindi kumukurap. Pero may solusyon si attorney. Sabi niya, ang teknik daw ng mayayaman. Inililipat muna ang title ng bahay at lupa sa asawang nasa Pilipinas, sa akin, bilang sole proprietor. Para daw lumabas na family asset at hindi pwedeng habulin ng tax o ng sino mang creditor galing abroad. Binuksan ni Amihan ang folder. Sa loob ay ang Deed of Absolute Sale at Transfer of Rights. Nakapangalan ang lahat kay Amihan Manansala. Wala na ang apelyidong Dimayga. Pipirma ka lang dito, mahal. Malambing na sabi ni Amihan. Inaabot ang mamahaling ballpen. Formalities lang naman to. Siyempre, atin pa rin naman to. Ang habol lang natin, makaiwas sa bayarin. Para yung matitipid natin, pwede mong gamitin sa Japan. Narinig ni Kidlat ang magic word, pera sa Japan. Nag-isip si Kidlat. Tinitigan niya si Amihan. Mukha itong tanga. Mukhang sunod-sunuran. Naisip niya, kung pipirma ako, titigil na siya sa kakatanong. At saka, madali ko namang bawiin to kapag naghiwalay kami. Ako ang lalaki. Ako ang may pera. Hindi niya ako kayang labanan. Ang nasa isip lang ni Kidlat ay ang text ni Dahlia kanina. Babe, kailangan natin ng pambayad sa kondo sa Tokyo next week. Sigurado ka bang safe sa to? Tanong ni Kidlat kunwari nag-aalangan. Oo naman, mahal. Sagot ni Amihan. Hinawakan pa ang braso ng asawa. Ako ang bahala. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Ayaw kong nahihirapan ka. Napangisi si Kidlat. Ang daling utuin. Sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang ballpen. Mabilis niyang pinirmahan ang bawat pahina. Sign, sign, sign. Sa bawat pirma niya, pakiramdam ni Kidlat ay niloloko niya ang gobyerno at si Amihan. Hindi niya alam. Sa bawat guhit ng tinta, tinatanggalan niya ng karapatan ang sarili niya sa sarili niyang pamamahay. Ayan. Sabi ni Kidlat sabay abot ng folder. Ayos na ba yan? Maaasikaso mo na. Kinuha ni Amihan ang folder. Isinara niya ito ng dahan-dahan. Ang nangiti sa labi ni Amihan ay nagbago. Mula sa pagiging maamo, naging matalim ito, naging misteryoso. Salamat, Kidlat. Sabi ni Amihan. Tumayo siya at niyakap ang folder sa dibdib. Huwag kang mag-alala. Maaasikaso ko na ang lahat. Simula ngayon, ligtas na ang bahay na to. Tumunog ang cellphone ni Kidlat, si Dahlia. Sagutin mo na, baka si boss yan. Sabi ni Amihan. Tumalikod na para itago ang nagniningning niyang mga mata. Habang naglalakad si Amihan paakyat ng hagdan, bit-bit ang folder, narinig niya ang bulong ni Kidlat sa telepono. Oo babe, naayos ko na. Makakabalik ako dyan soon na may dalang pera. Napailing na lang si Amihan. Babalik ka sa Japan, Kidlat. Pero sisiguraduhin kong paglabas mo ng pinto ng bahay na to, wala ka nang babalikan. Narinig ni Amihan ang malakas na tunog ng click ng door lock ng kwarto niya. Isinilid niya ang folder sa vault. Ang bitag ay sumara na. Gabing-gabi na. Tahimik ang subdivision pero sa loob ng Casa Payapa, naramdaman ni Kidlat na parang may nagbabadyang bagyo. Nakaupo siya sa sofa, nanonood ng TV habang hinihintay ang hapunan. Kampante siya. Hawak na niya ang ATM cards at nakapirma na si Amihan sa mga dokumento na akala niya ay pabor sa kanya. Bukas, lilipad na siya pabalik sa Japan para makasama si Dahlia. Amihan! Sigaw ni Kidlat. Ang tagal naman ng pagkain, gutom na ako. Lumabas si Amihan mula sa kusina. Pero wala siyang dalang plato o pagkain. Ang dala niya ay isang malaking brown envelope at isang garbage bag na puno ng damit.
Ibinagsak ni Amihan ang garbage bag sa harap ni Kidlat. Blag! Nagulat si Kidlat. Napataas siya ng kilay. Ano to? Naglilinis ka ba ng closet? Bakit dito mo tinatambak? Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, inihagis niya ang brown envelope sa mukha ni Kidlat. Tumama ang matigas na kanto nito sa pisngi ng lalaki bago sumabog ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga litrato. Litrato sa Ueno Park. Litrato ni Kidlat na hinahalikan si Dahlia. Litrato nilang tatlo kasama ang batang si Alon habang kumakain sa isang mamahaling restaurant. At ang pinakamasakit, isang litrato ni Kidlat na pumipirma ng dokumento sa bangko. Ang petsa ay noong araw na nawala ang pera ni Nanay Ginhawa. Nanlaki ang mga mata ni Kidlat. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Anong? Nauutal na, sabi ni Kidlat. Tumingin siya kay Amihan. Ang inaasahan niyang maamong asawa ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng may mga matang kasing lamig ng yelo. Masarap ba ang pagkain sa Japan, Kidlat? Tanong ni Amihan. Ang boses niya ay mababa, kalmado, pero nakakapanindig balahibo. Habang ang nanay ko, namomroblema kung paano magpapagamot dahil ninakaw mo ang pera niya. Ikaw nagpapakasarap kasama ang kabit mo. Tumayo si Kidlat. Ang takot niya ay napalitan ng depensa, ang galit. Sinusundan mo ba ako? Sigaw ni Kidlat, dinuduro ang asawa. Wala kang karapatan. Privacy ko yon. Privacy? Napatawa ng mapakla si Amihan. Privacy ng ano? Ng pambababae mo? Ng pagnanakaw mo? Hindi ko ninakaw yun. Hiniram ko lang. Katwiran ni Kidlat kahit alam niyang walang maniniwala. At yung babae, kaibigan ko lang yun. Si Alon, inaanak ko lang. Tama na, Kidlat. Putol ni Amihan. Pagod na siya sa mga kasinungalingan. Nakita ko kayo. Rinig na rinig ko kung paano mo siya tawaging love. Rinig ko kung paano ka tawagin ng bata na papa. Huwag mo na akong gawing tanga dahil tapos na ang pagiging tanga ko. Lumapit si Amihan at sinipa ang garbage bag palapit sa paa ni Kidlat. Lumayas ka. Utos ni Amihan. Ano? Sabi ko, lumayas ka sa pamamahay ko. Dala mo na dyan ang mga damit mo. Yung mga branded na tinatago mo. Yung mga pabango ng kabit mo na dumikit sa damit mo. Lahat yan, nasa basura na. Namula ang mukha ni Kidlat. Siya? Ang haligi ng tahanan, palalayasin? Hindi mo ako pwedeng palayasin. Sigaw ni Kidlat. Bahay ko to. Ako ang nagbayad nito. Ikaw ang lumayas. Ngumiti si Amihan ng mapakla. Nakalimutan mo na ba, Kidlat? Yung pinirmahan mo nung isang araw? Natigilan si Kidlat. Ang deed of absolute sale. Ang paglilipat ng titulo. Ikaw mismo ang naglipat ng bahay na to sa pangalan ko. Paalala ni Amihan. Sabi mo, para sa tax? Well, salamat. Dahil ngayon, legally, akin ang bahay na to. At bilang may-ari, sinasabi ko sa'yo, trespassing ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kidlat. Naunsa siya. Naisahan siya ng sarili niyang asawa, pero hindi siya papatalo. May pera pa siya. May Japan pa siya. May Dahlia pa siya na nagmamahal sa kanya. Hindi niya kailangan ang babaeng ito na walang alam gawin, kundi magbunganga. Tumawa si Kidlat, isang tawang puno ng yabang. Sige, sigaw ni Kidlat. Dinampot niya ang garbage bag. Sige, magsama kayo ng nanay mong hukluban. Akala mo ba kawalan ka? Masaya ako sa Japan. May pamilya ako doon na tunay na nagmamahal sa akin. Mayaman ako, Amihan. At kapag na-realize mong wala ka ng pera, huwag kang gagapang pabalik sa akin. Naglakad si Kidlat papunta sa pinto. Binuksan niya ito ng padabog. Isama mo na rin pala to. Pahabol ni Amihan. Lumingon si Kidlat. Inihagis ni Amihan ang susi ng kotse. Ang lumang kotse na madalas masira. Hindi ang bagong SUV.
Yan lang ang nakapangalan sa'yo. Gamitin mo papuntang airport. Good luck sa tunay na pamilya mo, sabi ni amihan. Padabog na lumabas si Kidlat. Rinig na rinig sa buong kalye ang pag-rev ng makina ng lumang kotse at ang mabilis na pagharurot nito palayo. Nang mawala na ang ingay ng sasakyan, naiwan si amihan sa tapat ng bukas na pinto. Ang hangin ng gabi ay pumasok, malamig at mapayapa. Lumabas si Nanay Ginhawa mula sa kwarto. Tahimik itong tumayo sa likod ni amihan at hinawakan ang balikat ng anak. Umalis na siya, bulong ni amihan. Oo, sagot ni nanay. Pero hindi pa tapos, anak. Ngayon pa lang niya malalaman ang tunay na impyerno. Napatingin si amihan sa langit. Alam niyang sa oras na lumapag si Kidlat sa Japan at subukang mag-withdraw ng pera, doon pa lang magsisimula ang tunay na karma. Isinara ni amihan ang pinto at nilock ito. Click! Para kay amihan, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. 16 na oras na flight, 16 na oras ng galit at pagmamayabang sa isip ni Kidlat. Sa bawat oras na lumilipas, lalo siyang nakukumbinsi na tama ang desisyon niyang iwan si Amihan. Akala niya, kawalan siya? Siya ang nawalan. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga ulap mula sa bintana ng eroplano. Mayaman ako. May nagmamahal sa akin. Pagbalik ko, bibili ako ng bagong bahay para sa amin ni Dahlia. Mas malaki, mas maganda. Ipangangalandakan ko sa buong mundo kung gaano ako kasaya nang mawala siya. Paglapag niya sa Narita Airport, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay agad siya ng express train papuntang Tokyo. Bitbit ang garbage bag ng mga damit niya na parang tropeyo. Excited na siyang makita ang reaksyon ni Dahlia. Excited na siyang sabihin na malaya na siya. Pagdating niya sa harap ng pinto ng mamahaling kondo na inuupahan nila, kumatok siya ng 3 beses. Babe, I'm home! Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Kinapa niya ang susi sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Surprise! Sigaw niya pagpasok. Ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Ang kondo ay malinis. Sobrang linis. Parang walang nakatira. Nawala ang nangiti ni Kidlat. Dahlia, Alon, tawag niya. Pumasok siya sa sala. Ang mga mamahaling vase at palamuti na binili nila ay wala na. Ang picture frame nilang 3 sa ibabaw ng TV ay nawawala. Kinabahan si Kidlat. Mabilis niyang tinungo ang master's bedroom. Pagbukas niya ng pinto, parang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang closet ay bukas at walang laman. Ang mga damit ni Dahlia, ang mga alahas, ang mga bag, lahat wala na. Pati ang mga laruan ni Alon sa kabilang kwarto, malinis na parang hindi nagamit kailanman. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Kidlat ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Dahlia. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call again later. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Pareho lang ang sagot. Nag-umpisa ng mamuo ang pawis sa noo ni Kidlat. Hindi. Baka namasyal lang sila. Baka lumipat sila sa mas malaking unit para sorpresahin ako. Para pakalmahin ang sarili, binuksan niya ang kanyang banking app. Titingnan niya ang pera niya. Ang milyon-milyong piso na inilipat niya sa pangalan ni Dahlia para itago kay amihan. Iyon ang magpapatunay na hindi siya pwedeng iwan ni Dahlia. Account not found. Sinubukan niya ulit. Error. Nag-login siya sa sarili niyang personal savings account kung saan may natira pa siyang konting emergency fund. Account has been frozen due to an ongoing legal dispute. Ano? Sigaw ni Kidlat sa gitna ng walang laman na kwarto. Dali-dali siyang tumawag sa bangko sa Pilipinas, international call. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, sinagot siya ng isang agent. Good morning, Mr. Dimayuga. Yes, upon checking, your accounts linked to Amihan Manansala Dimayuga have been frozen by court order. Her legal counsel filed a case for conjugal property fraud and theft.
Paanong, paanong nangyari yun? Pera ko yun. I'm sorry, sir. We cannot disclose further details. You need to speak with your lawyer. Binlock ni amihan ang pera ko. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang hindi pamilyar na Japanese number. Sinagot niya agad. Hello? Dahilia? Isang malamig na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Hello, Kidlat. Dahilia, nasaan ka? Anong nangyayari? Bakit walang laman ng kondo? Bakit hindi ko ma-access ang account mo? Simple lang, sagot ni Dahilia. Ang boses ay walang bahid ng pagmamahal. Umalis na ako. At yung account? Hindi mo talaga ma-access yun. Kasi na-withdraw ko na ang lahat ng laman kahapon. Parang nabingi si Kidlat. Ano? Bakit? Ket, akala ko ba? Akala ko ba mahal mo ako? Tayo ang pamilya. Narinig na naman niya ang tawa ni Dahilia, pero ngayon, puno na ito ng pang-aalipusta. Pamilya? Kidlat, ang tanga mo. Akala mo ba seryoso ako sa'yo? Isang lalaking kayang lokohin ang asawa niya ng 10 taon. Sa tingin mo ba pagkakatiwalaan ko yun? Ginawa lang kitang investment. Investment? Oo. At salamat ha. Napakaganda ng ROI ko sa'yo. Yung mga ari-arian na pinangalan mo sa akin, naibenta ko na. Yung cash, nasa ligtas ng lugar. Pwede na kaming mag-umpisa ng anak ko ng bagong buhay sa ibang bansa. Anak natin? Halos pabulong na, sabi ni Kidlat. Ay, oo nga pala, sabi ni Dahilia. Parang may naalala lang. Speaking of, may final surprise ako sa'yo. Ano? Si Alon. Hindi mo siya anak na Kidlat. Anak siya ng dati kong kliyente na Hapon. Pero salamat sa paggasto sa birthday at tuition niya ha. Napaka-generous mong papa. Sa sandaling iyon, gumuho ang buong mundo ni Kidlat. Hindi lang pera ang nawala sa kanya, pati ang pangarap, pati ang pamilyang akala niya ay sa kanya. Bakit? Iyon na lang ang salitang lumabas sa bibig niya. Bakit? Kasi yan ang bagay sa mga lalaking tulad mo. Paalam, Kidlat. Click. Nabitawan ni Kidlat ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Napaluhod siya sa gitna ng walang laman na sala. Walang asawa, walang kabit, walang anak, walang bahay, walang pera. Nasa Japan siya, isang dayuhan, bitbit ang isang garbage bag ng damit at wala ni isang yen sa bulsa. Humagulgol si Kidlat, isang iyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa pagkatalo. Isang iyak ng isang hari na biglang naging pulubi. Ang karma ay hindi Kidlat na biglang tumatama. Minsan, ang karma ay isang babae. O sa kaso niya, 2 babae na pareho niyang minaliit. 2 linggo ang lumipas. 2 linggo ng impyerno para kay Kidlat. Nakatanggap ng tawag si amihan mula sa Philippine Embassy sa Japan. Si Kidlat daw ay nahuli dahil sa overstaying. Na-deport ito pabalik ng Pilipinas. Walang pera, walang gamit, kundi ang suot lang nito sa katawan. Hindi nagulat si amihan. Hinihintay na niya ang araw na ito. Isang hapon, habang nagdidilig si amihan ng mga halaman sa hardin ng kanyang bagong simula, may humintong taxi sa tapat ng gate nila. Bumaba mula rito ang isang lalaking payat, marumi at mukhang palaboy. Si Kidlat. Napatigil sa pagdidilig si amihan. Tinitigan niya ang lalaking dating hari ng buhay niya. Ang dating makisig na asawa ay mukha ng taong grasa. Ang buhok ay mahaba at magulo. May balbas na hindi ahit at ang mga mata ay lubog sa pagod at gutom. Naglakad si Kidlat papunta sa gate. Sinubukan niyang buksan ito, pero nakalock. Napatingin siya kay amihan sa loob. Ang dating asawa na minaliit niya ay nakatayo doon, mukhang presko, malakas, at payapa. Ami, tawag ni Kidlat. Ang boses ay paos at basag. Ami, tulungan mo ako. Hindi sumagot si amihan. Itinuloy lang niya ang pagdidilig. Ami, parang awa mo na.
Pagmamakaawa ni Kidlat, nakahawak na sa rehas ng gate na parang isang preso. Niloko ako, Ami. Ginago ako ni Dahilya. Kinuha niya lahat. Wala na akong pera. Wala na akong matirhan. Patawarin mo na ako. Dahan-dahang lumuhod si Kidlat sa labas ng gate. Yumuko siya hanggang sa halos sumayad ang noo niya sa semento. Patawarin mo na ako, mahal. Magsimula tayo ulit. Para sa pamilya natin. Para sa atin. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay. Pinapanood nila ang eksena. Ang dating mayabang na si Mr. De Mayuga, ngayon ay nakaluhod at umiiyak na parang bata sa labas ng sarili niyang dating bahay. Ibinalaba ni amihan ng Jose. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa gate. Bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng alaala ng lahat ng sakit na idinulot ng lalaking ito. Huminto siya sa harap ni Kidlat. Isang bakal na gate lang ang pagitan nila. Tumayo ka, Kidlat, utos ni amihan. Ang boses niya ay kalmado, walang galit, walang awa. Dahan-dahang tumayo si Kidlat, puno ng pag-asa ang mga mata. Papapasukin mo na ba ako? Umiling si amihan. May kinuha siya sa bulsa ng kanyang duster. Isang nakatuping papel. Isinuksok niya ito sa siwang ng gate. Ano to? Tanong ni Kidlat. Divorce papers. Simpleng sagot ni amihan. Pinirmahan ko na. Pirma mo na lang ang kulang para pareho na tayong malaya. Ami, hindi. Umiling si Kidlat. Hindi makapaniwala. Wag naman ganito. Mahal kita. Alam kong nagkamali ako, pero mahal kita. Tinitigan ni amihan si Kidlat ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Wala na. Manhid na. Hindi mo ako mahal, Kidlat. Sabi ni amihan. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo. Minahal mo ako nung may napapala ka sa akin. Minahal mo si Dahilya nung akala mo ay may mapapala ka sa kanya. Ngayong wala ka nang mapala sa aming dalawa, babalik ka sa akin kasi akala mo ako pa rin yung tangang asawa na tatanggap sa'yo anuman ang mangyari. Napaiyak ulit si Kidlat. Magbabago na ako, Ami. Promise. Huli na ang lahat, Kidlat. Sabi ni amihan. Ang pinakamalaking paghihiganti ko sa'yo ay hindi ang kunin ng pera mo o ang bahay mo. Ang pinakamalaking paghihiganti ko sa'yo ay ang kalimutan na nag-exist ka sa buhay ko. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Nanay Ginhawa. May dalang walis tingting. Hoy! Hayop ka! Sigaw ni Nanay. Handang hampasin si Kidlat. Anong ginagawa mo pa dyan? Umalis ka sa pamamahay ng anak ko. Nanay, pagmamakaawa ni Kidlat. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Mula nang nakawin mo ang lupa ng asawa ko, isinumpa na kita. Tumalikod na si amihan. Hindi na niya kailangang tapusin ang usapan. Ami, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Sigaw ni Kidlat. Huminto si amihan sa tapat ng pinto, pero hindi na siya lumingon. Pupunta ako sa lugar kung saan matagal ko nang dapat pinuntahan, sagot ni amihan. Sa lugar kung saan masaya ako at wala ka. Pumasok si amihan sa loob ng bahay. Kasunod niya si Nanay Ginhawa. Isinara nila ang pinto. Blag. Naiwan si Kidlat sa labas. Yakap-yakap ang rehas. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang langit ay nagsimulang kumulimlim. At unti-unti, bumuhos ang isang malakas na ulan. Nakatayo lang doon si Kidlat. Basang-basa, nilalamig, at mag-isa. Sa harap mismo ng paraisong minsan ay naging kanya, pero winasak niya dahil sa sarili niyang kasakim. Isang taon na ang lumipas. Ang umaga ni amihan ay nagsisimula na ngayon sa amoy ng kape at sariwang bulaklak, hindi sa amoy ng kasinungalingan. Mula sa bintana ng kanyang maliit na flower shop na tinawag niyang Hiraya Blooms, tanaw niya ang unti-unting paggising ng lungsod ng Hiraya. Hindi na siya nakatira sa Casa Payapa, ibinenta niya iyon. Ang perang nakuha niya, kasama ang lahat ng naibalik na yaman mula sa kaso laban kay Kidlat,
ay ginamit niya para itayo ang negosyong ito at para sa kinabukasan nila ng kanyang ina. Good morning, Aling Ami. Bati ng isa sa mga suki niyang bumibili ng bulaklak para sa asawa nito. Good morning din, Mare. Nakangiting sagot ni Amihan. Heto na ang paborito mong rosas. Salamat. Ay nga pala. Bulong ng babae na parang may sikretong sasabihin. Nakita ko na naman yung dati mong asawa kahapon. Sa may kanto, lasing na naman. Humihingi ng pera pambili ng alak. Kawawa naman. Parang hindi na naliligo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Amihan. Isang bahagyang lungkot lang ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi para kay Kidlat, kundi para sa taong minsan niyang minahal na tuluyan ng nawala. Ganoon talaga ang buhay, Mare. Mahinahong sabi ni Amihan. Lahat tayo, may pagpipilian. Pinili niya ang landas niya. Nang makaalis ang customer, pumasok naman si Nanay Ginhawa. May dalang isang basket ng pandesal. Malakas na ulit ito at ang ngamaang ngiti ay abot tenga. Anak, dinalaw ko pala yung lupa natin kahapon. Masayang balita ni Nanay. Ang ganda na ng mga tubo ng pananim. Sa susunod na anihan, sigurado, malaki ang kikitain natin. Ang lupa. Ang lupang naging dahilan ng pinakamatinding sakit ay siya na ring nagbibigay ngayon ng pinakamatamis na pag-asa. Sa tulong ni Attorney Diwa, nabawi nila ito mula sa pinagsanlaan ni Kidlat. Salamat sa Diyos. Nay, sabi ni Amihan, sabay yakap sa ina. Hindi lang sa Diyos, anak, sagot ni Nanay. Salamat din sa katapangan mo. Maya-maya, isang pickup truck ang huminto sa tapat ng shop. Bumaba ang isang binatang lalaki na nakamaong at t-shirt, may daladalang blueprint. Good morning, Ma'am Ami. Bati nito. Pinapunta po ako ni Architect Bayan. Dala ko na po yung revised plan para sa itatayo niyong coffee shop sa tabi. Ngumiti si Amihan. Salamat. Pakilagay na lang dyan sa mesa. Iyon ang bago niyang pangarap. Isang maliit na coffee shop sa tabi ng kanyang flower shop kung saan pwedeng mag-relax ang mga tao. Isang lugar na puno ng kapayapaan. Nang paalis na ang lalaki, napatingin ito sa ganda ng mga bulaklak. Alam niyo po, ma'am, pangarap din ni architect na magkaroon ng ganitong garden. Kaya ganado siyang tulungan kayo sa project niyo. Napangiti lang si Amihan. Sa paglubog ng araw, isinara na ni Amihan ang kanyang tindahan. Umupo siya sa isang bench sa labas, humihigop ng mainit na tsa. Pinanood niya ang mga sasakyang dumaraan, ang mga taong pauwi na sa kani-kanilang pamilya. Wala nang galit sa puso niya, wala nang sakit, tanging kapayapaan na lang. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Hindi na siya ang asawang naghihintay. Siya na ang umagang hinihintay ng sarili niyang pangarap. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amihan na buo siya. Mag-isa, pero buong buo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan, isang kwentong sumubok sa kanyang katatagan. Ngunit sa huli ay nagbigay daan sa kanyang tunay na kalayaan. Ang kwento niya ay isang paalala sa ating lahat na ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap nang ibalik. Ngunit ang mas mahalagang aral ay ito, ang pagmamahal sa sarili, ang pinakamatibay na pundasyon na hindi kayang sirain ng kahit sino mang manloloko. Ang tunay na lakas ay hindi ang manatili sa isang masakit na relasyon, kundi ang kakayahang tumayo at buuin muli ang sarili, kahit gaano pa kasakit ang pagkakawasak. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Amihan mula simula hanggang wakas. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Kidlat? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon.
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.